mahirap. Ang paniwala na kailangan lagi malakas. Dapat, ang tunay na luha ay hindi kailangan. Ito ay pagkakitaw sa Luzon. Ito ay pagkakitaw sa kailangan mo lang sa sakot at ang sa iyo. Dalawang manuwan ng tulong. Ang tulong ay hindi lagi ito. Kailangan kailangan. Ang kahulugan nito ay nakamatinding hadlang sa pagbili ng tulong ay ang pagmamagay. Ang mga salita nito ay paalala na ang ginagalawan. Madalas natin marinig na mas mabuting manahimik. Kaya nagiging daloy ang pagtulong at ang pagtanggap ay nagiging bahagi ng kabutihan. Ang paniniwala na kailangan laging malakas. Isa ito sa mga pinakamatinding ilahang umahon sa gitna ng pagkatapang. Ang tunay na luha ay hindi kahinaan. Ito ay patunay ng pagiging totoo. At sa paggamit ng ating pagiging, natatagpuan natin ang isang mas malagang itong pananaw ay paalala na hindi ka ang takot sa pagtanggi ang masakit na dahilan. Kaya, totoo yun kung hindi lahat ay tatalikod. May mga puso na handang makinig, kahit hindi natin din. May marunong magtiwala muli. May pusong hindi nagmamatigas, kundi pusong marunong magmahal kahit ang takot. Sabi ni Seneca, ang taong marunong tumakbo ay higit na malakas kaysa sa taong kailanman ay hindi napagtangi. Ay isa sa mga pinakagaliwa, ito ay pag-aral ng katulad. Sa kakayahang kumitulo, ang taong marunong kumito at humangin na kailangan niya ng tulong ay hindi makinas sa pagiging totoo. Sabi ni Seneca, ang taong marunong pumili ng tulong lalahanan natin ang ating sarili. Kaya ang buhay ay hindi larangan ng pag-iisa bukas, ay kaya nating pamahalaan ang lahat. Doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Ang pagpapakumbaba ay hindi kapitaw sa kontrol. Ito ay pagyakap sa kapitokanan ang kontrol ay may hanggan. Ngunit ang kabutihan ng ay hindi natin nawawala. Minsan lang ay kailangan natin kinahin ito sa tamang tao. May mga puso na mahuminsan kailangan mo lang sa sagot at ang paglapit sa iba. Dalawang hanluan ng matalino, ang tulong na hindi narin ito. Buhay na tayo ay hindi naman nilalang. Na dapat lang hindi muli inaanyayahan kita. At sino ang dapat layuan? Ang isip, isang kaguluhan. At higit sa lahat, para matutunan, hawak mo ang desisyon, malinaw mo makikita kung sino ang dapat lapitan at sino ang dapat bitawan. Kaya kung may kilala kang makinig sa mulo, puro drama. Bawat sinyalis na ibabahagi ko, sasamahan natin ito ng stoic insight. Sa umpisa, hindi mo agad mapapansin.
Low battery. Please charge. Na ikaw ang masakit. Para ang etika ang masusunod. Ginagamit sila ang masusunod sa dictators, hindi mo kontrol. Ay ang tinatawag na inner freedom. Ito ang kalayaang mag-isip para sa sarili. Magdesisyon pagka wala ng sarili. Ang tunay na stoic ay hindi basta